Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Andres Cortes at Brian Chevalier. Isang Amerikano or half Mexican-American, parang ganon. At itong si Andres Cortes, tapos itong si Brian Chevalier naman po mga kaibigan, ay isang Puerto Rican. Nangangampanya dalawang ito sa Super Featherweight Division. At ang fight schedule po nito, February 16, 2024, nagaganapin po sa Madison Square Garden Theater, New York, USA. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis maging comparison. Dahil doon pa po lamang sa comparison, makakakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo sa bakbakan na ito. Kaya naman po mga kaibigan, bago natin simulan, shoutout po sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito. Walang iba kundi si Idol Mihar Ampats. At para naman po sa mga boxing fans na patuloy na sumusuporta dito sa ating munting channel, na kung saan sinusubaybayan po nila ang ating mga videos, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. Wala po anong sports speech kung wala rin po kayo na sumusubaybay, sumuporta dito sa ating munting channel. Para naman po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad sa channel na ito, inanyahan ko rin po kayo na sana mag-subscribe po kayo bilang suporta. Malaking tulong na po yan. At taos puso po akong nagpapasalamat. Okay, alamin muna natin ang konting mga background sa magkabilang panig dahil yun ang ating referensya sa ating comparison. Unahin natin ang sa panig dito si Brian Chevalier. Ang boxing hero ito ay may impresibong kartada po na 20 wins with 16 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout ang kanyang si Napit. Nangyari po ang kanyang pagkatalo by knockout noong 2017 sa mga kamay ni Alcides Santiago. Na kung saan, yun nga, na-knockout siya. Nag-comeback fight naman siya noong 2018. Nakalaban niya si Luis Torres. Nakabalikwas sa kanyang sinapit po itong si Chevalier dahil naipanalo niya ang kanyang comeback fight by unanimous decision. At nagtuloy-tuloy ang kanyang panalo po mga kaibigan hanggang sa makasagupa niya ngayong Pebrero 16 itong si Andres Cortes. Okay, sa edad naman itong si Brian Chevalier, 29 anyos lamang po ito at ang height 5 foot and 11 inches, reach 68 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 80%. Last fight ng boksingerong ito, Julio 12, 2023. Ranfis Javier Encarnacion ang kanyang nakalaban. Panalo by referee technical decision. Sa kapitong round, itong si Brian Chevalier po. Pagdating sa eksperyensya nitong si Brian Chevalier, mga kaibigan. So, ibig sabihin, dito tayo sa uri ng kanyang mga kinalaban na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Katulad ni Cesar Juarez, Carlos Zambrano, Ranfis Javier Encarnacion. Skills, boxer puncher po ito mga kaibigan. Pwede siyang maging pressure fighter style, defensive style, willing sabrulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability. Pero malimit niyang ginagawa mga kaibigan ang pagiging pressure fighter style brawler, which is yung willing nga sabrulan o tututo na bakbakan. Pagka naman siya mga kaibigan, nagpe-pressure ng kalaban, pinakawala niya yung kanyang double jab, 1-2 combination na kung saan pagkakaya niyang dikitan ng kalaban, didikitan niya ngayon. At taglay nito ang power, timing at accuracy. Take note, body puncher ang boksingerong ito. Kakulangan, dipinsa, delikado pag na-counter po mga kaibigan. Sa panig naman itong si Andres Cortes. Pagdating sa ranking po mga kaibigan dito sa 4 major title belts, WBA, WBC, IBF, WBO, isang organization lamang nakarank itong si Andres Cortes, which is sa WBO, rank 15. Sa panig ni Brian Chevalier, wala po sa ranking ang boksingerong ito mga kaibigan. Sa ngayon, itong si Andres Cortes ay may impresibong kartada po na 20 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad lamang na 26 anyos at ang height 5 foot and 7 inches. Reach 65 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 55%. Last fight, Julio 28, 2023, nakalaban ito si Xavier Martinez na kung saan panalo by 7th round RTD.
o referee technical decision. Itong si Andres Cortez. Eksperyensya, mga kaibigan, so ibig sabihin, pag eksperyensya, uri ng kinalaban ang kapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Abraham Montoya, Luis Melendez, Xavier Martinez, at idagdag natin ang dating world title challenger na ating kababayan na si Genesis Servania po, mga kaibigan, kung saan ang itinaga lamang ni Servania sa kanilang bakbakan ay first round po, mga kaibigan. Skills naman itong si Andres Cortez, boxer puncher din po, mga kaibigan. Pwede siya maging defensive style, which is malimit yung ginagawa. Pressure fighter style, may counter-punching ability, willing din sa brulan o tututong na bakbakan. Na kung saan, mga kaibigan, ang malimit naman ginagawa nitong si Andres Cortez ay defensive style. Backpedal, tapos pinapanatili niya ngayon lisansi sa kanyang mga kalaban, counter. At may footwork ito na in and out, side-to-side movement, lateral movements, na kung saan po, mga kaibigan, yung kanyang in and out ang pinaka-epektibo sa lahat ng kanyang mga galawan. Pagka nag-in ito, ibig sabihin, mga kaibigan, nagpakawala ito ng volume ng mga kombinasyon. Taglay ang hand speed, liksi na mga galawan. At ang kakulangan nitong si Andres Cortez ay dipinsa din, delikado din pag na-counter. Lamang, isa sa kapansin-pansin kay Andres Cortez, may kahusayan nito pagdating po sa adjustment, nakadepende sa galawan ng kaniyang makakalaban. Opo. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison sa bakbakan na ito pagdating sa edad. Parehong nasa prime ang dalawang boksingero. Pagdating sa eksperyensya, hindi makakalayo ang dalawang boksingero. Sa height and disadvantage sa power, lamang po si Brian Chevalier. Oo, mas matangkad po ng 4 inches itong si Brian Chevalier. Mas mahabang kanyang galamay ng 3 inches. At pagdating sa power, 25% ang diferensya, lamang po si Brian Chevalier. Opo. Ngayon, sa skills, mga kaibigan, parehong boxer-puncher, ngunit opposite sa pag-execute sa kanilang mga galawan. Pressure fighter style, brawler style, itong si Brian Chevalier, at itong si Andres Cortez naman, defensive style, in and out ang kanyang mga galawan. Oo. So, ibig sabihin lamang dito, dahil parehong boxer-puncher, mga kaibigan, kung sakaling itong si Brian Chevalier ay mag-pressure fighter style, or siya mag-initiate sa laban, ibig sabihin nag-defensive style si Andres Cortez. Or kung itong si Andres Cortez ay mag-pressure fighter style sa laban, ibig sabihin naka-defensive style itong si Brian Chevalier. At isa pa dyan, mga kaibigan, sa comparison natin, lamang si Andres Cortez pagdating sa speed, liksi na galawan, mga kaibigan, lamang sa speed, which is built-in sa kanya. Pero yung built-in na height and disadvantage power nitong si Brian Chevalier, yun ang isa sa pwedeng magpahirap naman kay Andres Cortez, na kung saan pwedeng yun ang magiging panlaban ni Brian Chevalier sa speed na taglay ni Andres Cortez, na kung saan sa counter pwede niyang abutan itong si Andres Cortez po, mga kaibigan. So sa ating comparison, di po magkakalayo. Hindi magkakalayo, mga kaibigan, ang dalawang boksingero. Oo, hindi magkakalayo. Dahil kung ano ang wala kay Andres Cortez, nandoon kay Brian Chevalier. Ano ang wala kay Chevalier, nandoon naman kay Cortez. Kaya, mga kaibigan, magandang laban ito. At isa pa, parehong boxer-puncher. Ibig sabihin, matira ang matibay ang mayayari dito sa labanan, mga kaibigan. Okay, prediction tayo sa laban. Prediction ko dyan, Andres Cortez by technical knockout or knockout. Mga anong round kaya? Siguro, mga kaibigan, 7 round pataas. Nakadepende kung sino ang magkakamali, unang magkakamali. Dahil ang boxing, hindi lang palakasan yan, kundi pautakan na rin. Kung sino ang makauna dito ay siyang may tsansa sa panalo. Unang makapagpatama ng solido. Okay. Ngayon, sa panig naman ni Brian Chevalier, gamit ang kanyang height and reach advantage power, may posibilidad or di kagulat-gulat kung sakali makuha niyang may knockout sa kaunang pagkakataon, matalo sa kaunang pagkakataon by knockout itong si Andres Cortez. Ano kayang posible mangyari? Yung counter po ni Brian Chevalier ang posibleng makadali dito kay Andres Cortez.
Or itong si Andres Cortez ang makadali ng pag counter naman kay Brian Chevalier. Dahil pareho silang may mga counter punching ability, mga kaibigan. Pero yun nga, sa panig ni Brian Chevalier, di ka gulat-gulat kung sakaling makuha niya by knockout si Andres Cortez, at pwedeng mangyari din, mga kaibigan, gamit ang height and disadvantage power skills itong si Brian Chevalier, na kung saan, mga kaibigan, pwede niyang magawa na maidomina ang laban, na kung saan may panalo niya ang bakbaka na ito sa pamamagitan po ng puntusan din. Kaya, mga kaibigan, matinding labanan ito. Dahil ang panlaban lang talaga ni Andres Cortez dito, yung speed, na posibleng siya ang makaunang makapagpatama, mga kaibigan. Oo. Magandang laban ito dahil kung sakali lamang sa speed si Andres Cortez, paano kung makakounter din si Chevalier? Or kung paano kung makakuha ng magandang adjustment itong si Brian Chevalier, na kung saan ipanatili niya kanyang distansya sa kanyang kalaban na si Andres Cortez. Dahil kung gagamitin talaga ang height and disadvantage nitong si Brian Chevalier, mahihirapan itong si Andres Cortez. Oo. Pero lamang, dahil sa mahilig sa tututo, sa close range susuntukan itong si Brian Chevalier, mga kaibigan, magiging useless. Posibleng magiging useless ang kanyang height and disadvantage dito. Kaya, mga kaibigan, abangan natin dahil matinding labanan ito. Bagamat pinili ko sa Andres Cortez na mananalo sa bakbaka na ito, pero hindi ka gulat-gulat kung sakaling makuha din ni Brian Chevalier ang panalo by knockout maging sa puntusan, dahil napakatangkad nito, power puncher ito, may skills din ito, mga kaibigan. Walang duda, may skills din talaga itong si Brian Chevalier. Kung sa volume punching naman tayo, pareho silang makamay talaga, pareho masipag sumuntok, parehong may mga power. Pero mas nakakalamanga lang sa knockout ratio si Brian Chevalier, na kung saan umabot po sa 80% ang kanyang knockout ratio. Abangan natin, mga kaibigan, dahil magandang bakbakan ito. Lalo na't ito po ay katimbang ni Mark Magsayo. Di malayo na makasagupa to ni Mark Magsayo, isa sa kanila balang araw, mga kaibigan. Dito sa super featherweight division, lalo na't itong si Magsayo ay dumaan pa sa ranking po, mga kaibigan. Malay natin, this is boxing, na kung saan pagka parehong timbang, parehong division, pwedeng maglaban. Okay, hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.